dear beloved, Boss Mike Cervera. Oo, Duterte patay na. Sara Duterte hagulgol sa iyak. Ha? Patay na? Ito breaking news. Duterte, tegi bam na. Bakit parang masaya kayo? Wait lang. Pakinggan muna natin ha. Oo, pakinggan muna natin ha. Pasok! Pumanaw na si Benjamin Bong Duterte. Yun. Kababatang kapatid ni former President Rodrigo Duterte. Oo. Isang Facebook post. Yun naman pala, yung mas bata sa kanya. Yung kapatid ni Digong pala. Kapatid ni Digong pala ang nategi bambam. Di ba? So ngayon mga kababayan ko, ito ang problema. Sige, tapusin muna nga natin tong video. Pasok! Kinumpirma ito ng pinsan ng dating Pangulo. Hmm. Agad na nagpahayag ng pakikidalamhati ang isang grupo ng VP Sara Duterte supporters. Na. Samantalang nagpaabot din ng kanyang pakikiramay si former Duterte spokesperson Harry Roque sa kanyang sarili. Ngayon, ito naman sa atin mga kababayan. Tayo ay nakikiramay sa pamilya ho nitong kapatid ni Rodrigo Duterte na pumanaw. Nakikiramay po tayo. Ito ang problema. Tignan nyo mga kababayan. Sa sobrang pagkadesperado nila, ito ho yung pinapanalangin ho nila kay Pangulong Bongbong, yung pong mamatay na. Di po ba? Abay, sakit lang ng bahagya yun tiyan. Abay, pinapatay nila si Pangulong Bongbong. Sinasabi nila mga kababayan, anak ko, mamamatay na. Yung iba nga, literal. Oo, patay na daw si Pangulong Bongbong. Di ba? Yun eh. Pero, eto. Mga kababayan ko, buhay na buhay at talaga naman, ang nangyayari, ang Pangulong Bongbong trabaho pa rin ang trabaho. At ngayon, yung kanilang wini-wish na mangyari kay Pangulong Bongbong, ayun ang nangyari sa kampo ni Digong. Minsan, mga kababayan, yung ganyan na paghingi-hingi, pagdadasal, ewan ko kung kanino sila nagdadasal, napupunta sa kanila eh. Sa kanila bumabaling, mga kababayan, Sa kanila talaga. Hindi ho tayo natutuwa dahil namatayan sila. Hindi ho. Kung hindi ito, maging aral sana sa mga DDS, Maging aral sa mga DDS itong inyong mga ginagawa na kulang na lang ay ipanalangin nyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay mamatay na. Ayan, bumirang eh. Di ba? Oo, bumabalik sa kanila yung sinasabi nila. Kaya nga, nagbubumirang. Paano ngayon yan, mga kababayan, di ba? Sakit yan. Oo. Hindi na naman kayo makapagsalita. Sukdulan kayo. Ang dami-dami yung mga pinost na si Pangulong Bongbong Marcos, patay na. Tingnan nyo, sino ngayon ang namatayan? Tingnan ninyo, sino ngayon ang nagdadalamhati? Di ba nakakahiya? Huwag niyong gagawin yan. Yung ipanalangin, huwag niyong gawin na pinapatay niyo yung taong buhay na buhay pat isang totoo at mabuting anak ng Diyos. Ganon. Ang problema kasi kayo, anak kayo ng demonyo eh. Di ba? Magaling ang Panginoon ba? Baka akala nyo nakabantay yan. Ang mata niyan lahat nakatutok sa inyo, sa atin. Di ba? Kung ano mga ginagawa ninyo. Kahit pa, alam nyo ba yun? Di ba? Sabi nga niya, ako ang mata. Di ba? May palabas, mayroon pang drama sa radyo yan eh. Ako ang
mata! Kaya, kung kayo ay may ginagawang kalokohan, lahat yan alam ng Diyos. Kung kayo ay may asawa na, tapos nakikipagbengbangan pa kayo sa iba, yari talaga kayo. Oo! Yari kayo dyan. Oh, kasi habang nakikipagbengbangan kayo, pinapanood kayo niya. Hindi nagtatakip ng mata. Ha? Oo, hindi nagtatakip ng mata. Di ba? Kaya habang bumibengbang kayo, lagot ka. Oo, bumengbang ka na naman ng hindi mo asawa. Utik na yan, ano? Grabe talaga. So ayan o, mga kababayan. Oo, ito hong si, kapatid ho ni Digong Duterte, tegi bambam na. Deads na ho, nakikiramay ho tayo sa pamilya po ng Yumao. Opo, ha? Nakikiramay ho kami sa inyo. Bahala na kayo dyan, kayang-kaya nyo naman yan. Eto na. Dito na tayo. Nako, eto na. May iyak si Sara dito, mga kababayan ko, sa susunod nating ibabalita. Pasok! Ano yun, Boss Mike? Bakit may iyak? Pasok! Hindi raw pumunta sa Pilipinas si US President Donald Trump para sa ASEAN Leaders Summit. Kanina inilunsad ang isang sagisag ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Saksi si JP Soriano. 80 taon na ang bilateral relations ng Amerika at Pilipinas ngayong 2026. Kanina, formal nang inilunsad ang official US-Philippines 80th anniversary logo na pinangunahan ang Charge d'Affaires ng US Embassy sa Pilipinas, opisyal ng Department of Foreign Affairs at Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez. Tonight, it gives me great pleasure to celebrate 80 years of friendship between the United States and the Philippines, as friends, as partners, and as allies. Eto mga kababayan, mukhang hindi lang ho si Sara Duterte ang iiyak dito. Dahil mga kababayan, si Donald Trump, presidente ng Amerika, mga kababayan ko, ay posible ho na pumunta, bisitahin tayo. Alam naman natin na si Sara Duterte ay pro-China. Ngayon, makikita ng taong bayan, ang Amerika, ang presidente ng Amerika, darating dito. Nako, mga kababayan, mag-iiyakan na naman lahat yan. Ganon din, mga kababayan, ang embahada ng China. Lahat, ang mga Chekwa, Sara Duterte, lalo si Marcoleta. Di ba? Sigurado yan, iiyakan niya, marami na naman sasabihin. Sasabihin naman, ayan, talaga. Si Bongbong Marcos, talagang pro-America. Alam niyo, mga kababayan ko, kung pagkakaisipin nating maigi, ang China, mga kababayan, sa panahon na makabago, ang Amerika, ang Amerika sa panahong makabago, sila ho yung malaking may naitutulong sa ating bansa, sa ating ekonomiya, at syempre na rin, mga kababayan ko, marami hong mga Pilipino ang mga nando doon sa Amerika. Isa na ho dyan yung aming pamilya. Ilan ba yung aming doon? 6 at saka buong pamilya nila nando doon. 6 po na tiyahing ko, nandiyan dyan ho sa Amerika. Binoy ninyo, sa amin lang yun sa inyo pa. Ganong karami ang Pilipino. Sa mga sulok kayo ng Amerika pumunta, may makikita kayo at may makikita ng mga Pilipino. Yan. Di ba? Ngayon ang tanong ko sa inyo, gaano naman karami ang pamilyang Pilipino na sinasabi ni panutya na Kongresistang Marcoleta
ang sinasabi, paano na daw yung mga pag pinauwi? Oh, iniisip kagad yung mga ganun. Pag pinauwi, yung mga ganun, pag hindi na umangkat, edi ibenta sa iba. Bubu? Oo. Ewan ko ba dyan sa dalawang mag-ama na yan, ano? Naiinis ako. O, tapos daw eto, paano kung ang Amerika naman? Bawi natin. Paano kung ang Amerika naman ang magpauwi na ng lahat ng mga Pilipino? O, paano yon? Di mas malaking problema yun, kung di ba naman tatanga-tanga itong dalawa na mag-ama ng nakasuot ng Hermes na piluka. Di ba? Hindi ba naman tatanga-tanga itong dalawang mag-ama na nakasuot ng Hermes na piluka? Di mas malaking problema, di ba? O ngayon, paano na ito? Asahan nyo na yung iiyakan na naman ng mga DDS, ano? We are bound not just by a shared history, but by values and the true bonds that connect our people. Here is to the next 80 years, to a brighter future for both our countries, and to a continued strong and enduring partnership. Mabuhay. 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 Nag-cheers, mga kababayan. Yari na. Nag-cheers na. Oo. Naku, mukhang delikado ng mga makapili, Delikado na ho ang mga makapili rito, mga kababayan. Kasabay ng anibersaryo na taon din sa pagbuo ng bagong World Organization ni US President Donald Trump, ang Board of Peace. Layon daw nitong subaybayan at tiyaking maipatutupad ng maayos ang ceasefire sa Gaza at iba pang bahagi ng mundong may sigalot. Ayon kay Romualdez, inimbitahan ng Amerika ang Pilipinas na maging opisyal na bahagi ng bubuing Board of Peace. The White House gave me a letter addressed, a personal letter coming from President Trump inviting President Marcos to be a member of the Board of Peace. Are we going to join this? We're looking at what are the... So yun po pala ang dahilan kung bakit maaari daw po pumunta si Donald Trump sa Pilipinas, gawa nga ho mga kababayan ng ASEAN na mangyayari. Siya ho ngayon ang presidente ng si Pangulong Bongbong Marcos, ang leader ngayon o presidente ng ASEAN. Oo. Kaya malaking bagay po ito kung matutuloy po si Donald Trump na pumunta sa Pilipinas, tapos na ang boxing. Si Sara, delikado na talaga. Mukhang hindi na talaga magtatagumpay yung balak na maagaw pa niya yung pwesto. Tandaan nyo, kahit pa bumaliktad ang militar, hanggat walang basbas ng Amerika, mga kababayan, hindi magtatagumpay ang kudita. Lagi ko po yan sinasabi, di po ba? Hanggat ang Amerika ay hindi ipapahintulot na mapalitan ng presidente, tandaan nyo mga kababayan, kahit bumaliktad ang militar, ay hindi pa rin magtatagumpay. Di ba? Tingnan nyo yung Venezuela, walang nangyari. Kahit pa kay Maduro, yung Maduro, mga kababayan, kahit kanya pa, lahat, yung militar, wala hong nangyari, walang nagawa. Ako, alam nyo, ito ho yung ginagaya ngayon ng China, yung ganyang estilo. Oo, yung po bang mayroong boses, merong kayang gawin kung sakasakali, di ba? Yan ho yung pilit na gusto yatang gayahin ni Xi Jinping. Di ba, Leonora Brown? Si baby ko. Baby, thank you naman. Di ba? Thank you. Di ba? Ganyan po. Paano ngayon ito? Di iyakan na lang ho itong mga DDS, Our beloved
Boss Mike.